gabi po sa ating lahat. Isa pong makabuluhan para sa bawat isa sa mga ating mga ka-alumni ang ating programa ngayong gabi. Ngayon po ay bilang selebrasyon o bilang patuloy na pag-celebrate ng ating Teachers Month ay patuloy pa rin nating binibigyan ng pugay at paggalang ang ating mga guro kahit man sila ay nasaan sa Pilipinas, sa iba't ibang paaralan ay binibigyan natin ng mga pagbubugay, lalong-lalo na yung mga nagdaan sa Philippine National School for the Blind. And for today's video, ang topic natin ay tungkol pa rin sa mga guro. At ngayon nga, masyadong particular dahil ang topic na ang ating guest ay nag-aaral pa rin ng education. Okay, so without further ado, ating ipakilala ang ating guest for today ay si Miss Jamie Ladonga. Miss Jamie Ladonga. Okay po. Hello. Good evening, Jamie. Good evening din po. Ayan. So, sige, bago ang lahat, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili sa ating mga viewers at mga listeners? Ako po si Jamie Ladonga. From Tagaytay City po. Ako po ay 23 years old na po. Ayan. So, anong taon ka, Jamie? Anong taon ka sa Philippine National School for the Blind? At anong taon ka rin na natapos or nag-iba ng journey, ganyan? Nag-start po ako dun ay 2016 po yata, 2017. And natapos po ako doon ay 2019. Ayun. So, nag-stay po si Jamie ng 3 years sa Philippine National School for the Blind. So, maiksing kwento lang naman, Jamie, ano yung naging journey mo sa School for the Blind and ano yung naitulong sa'yo ng ating eskwelahan? Nag-start po ako doon ay grade 7 to grade 9. Tapos sa mga years po na yon, mas marami po akong natutunan, mas nakilala ko po yung sarili ko, tapos ano nga po yung pagiging independent po, kasi nagdo-dorm po doon tapos doon ko rin po nakita yung iba't ibang abilities ko, yun po. Yun nga, kaya nga sabi ni Jamie pagdating sa school mas na-explore niya yung sarili niya. Ayan. Mas nabibigyan siya ng opportunity na nadidiscover niya yung iba't ibang skills na pwede pala niyang magamit as she go on sa journey niya bilang visually impaired, 'di ba? So, nagkakaroon tayo ng chance na maipakita yung ating skills regardless sa academic man yan or sa ibang skills or talents, music, arts, and likewise sa academics na nado-join ang ating mga bata o estudyante sa mga iba't ibang mga contest. Just like what Jamie na kinikwento sa atin. So, pagpatuloy natin, Jamie. So, after ng journey mo sa School for the Blind, saan ka nag-aral, and ano naman yung mga victories and challenges mo habang nung nasa outside world ka na, ika nga? Yun po, nag-start ako, di ba po, sa PNSP. Dun po parang, yun nga po, natuto ako na mag-chess, gano'n. Tapos na-adapt ko po siya sa labas. Tapos nung grade 10 naman po ako, dito po ako nag-grade 10 sa Tagaytay City Science. Dun ko po naituro yung abilities ko na yon sa kapwa ko na blind, kasi meron din pong blind doon. So, doon po ako nag-aral ng grade 10. Ayun. Tapos, lumipat naman po ako dahil nga po nag-pandemic,
nagpunta, parang napalipat po ako ng other school dito din po sa Tays, malapit sa amin. Tapos po, ayun, sa outside world na yun, marami po akong tao na nakilala, mga friends, yung iba't ibang attitudes nila, ganun. Tapos yung na-achieve ko naman po sa mga panahon na yun is, kaya ko po pala na makipagsabayan sa kanila, kaya ko din po pala makuha yung mga ginagawa nila, yung abilities nila, yung good abilities, syempre. Yun po. Dun, lalo na yung senior high. Senior high po kasi parang mas kumbaga papalapit na po siya dun sa goal ko, dun sa pagiging teacher, kasi po dun sa senior high ay merong program na pwede siya sa pang teacher. So yun, gagawa kami dun ng mga PowerPoint, mga resumes, mga ganun. Tapos yung parang ipapakita namin dun yung sarili namin, yung abilities, ayun, dun ko na-ikwento lahat ng mga na-achieve ko, yun. Tapos, ayun po. Ayan, sige, tuloy lang. Mas ayun po, yun po halos na na-experience ko sa outside world. And ano naman, Jamie, as you mentioned, di ba, yung naabutan natin ng pandemic nung nandito ka na sa tinatawag natin na inclusive education. So, ano yung naging experience mo? Ano yung naging challenges mo, experiences mo nung nag-aaral ka na kasagsagan ng pandemic? Na-experience ko kasi para sa akin yung pakikipag-communicate sa mga kaklase ko. Dahil nga po nag-pandemic, tapos ang kaharap lang po natin ay puro gadgets. Though nakikilala naman po natin sila, pero hindi po ganun ka-hitik or hindi po ganun yung kumbaga yung sa usually natin na kasanayan. Kumbaga, sa online po kasi parang nakikilala mo lang sila sa names nila, ganun, sa mga attitude based sinasabi nila. Pero yun nga po, dahil doon ay nahirapan ako na i-express yung sarili ko, kasi baka iniisip ko na paano kung hindi pala nila ako siniseryoso habang ako ay nakikipag-communicate sa kanila, dahil nga ganun. Baga nawala din yung confidence. Yun nga. So, talagang yung naging pandemic hindi lang naman kay Jamie, yung karamihan sa ating mga nakikilala o kahit naman tayo mismo ay nabawasan yung confident natin sa ating sarili, kasi yung pakikisalamuha sa ibang tao, ano man yan, face to face or virtual, ay manapakalaking tulong para dun sa tinatawag natin na holistic development in terms of communication. Masyadong malawak yung holistic, pero in terms of communication, malaking tulong kasi para ma-boost natin yung ating confident, para may pagpatuloy natin yung mga tasks na dapat nating gawin. So without further ado rin, Jamie, after that, so you graduated sa senior high, and you entered college. So tell us about your college life and your course. Ayun, so bago ko po simulan yung mga experience ko ng college, so ako po pala ay nag-decide na kumuha ng Bachelor of Secondary Education major in Filipino. So bago ko po simulan yung sa experience, I'll be honest po, parang hindi po kasi talaga yun yung course or hindi po yun yung major talaga na gusto ko po sana ay SPED. Kaso po ay wala po doon yung course na
hinahanap ko, meron naman po na course kaso sa malayo pa sa Indang. Medyo hirap din po ako magbiyahe, ganun. Kaya, nag-decide na lang po ako na mag-major in Filipino since isa din naman po yun sa hilig ko. Tapos, nga po. Nung una po, nung nag-college ako, bago ako mag-college, naisip ko po na kaya ko kaya yun. Paano kung first sem pa lang bagsak na? paano kung hindi maging succeed? Kasi nung first day namin, nakilala ko din sila sa online. Nagsimula kami sa online. Kasi hindi parang, dun po yung time na yun, parang pang unti-unti na po na bumabalik sa dati. Tapos ayun nga po, nung nag-first day kami, meron agad po akong isang friend doon. Bigla niya ako tinapik. Tapos hindi po kami parang magkakilala na in person, pero online. Pero hindi ko po siya yung nakikita talaga sa online na nagkaklase kami. Tapos na-meet ko na lang po siya nung in person. Nakakatuwa po kasi siya yung una nag-approach nun sa akin. Babae po yun. Tapos, hanggang sa, yung mga sem na yun, nakikiramdam din po kasi di ba po may sa college parang ang daming nagsasabi na baka na mahirap yun, na parang madugo, ganun. Lumipas naman po yung first sem, naging okay naman po. Actually, maganda nga po maganda yung naging feedback, lalo na sa aking mga grades. Ayun. Tapos, yun nga po, nung second sem, ayun na, medyo mahirap-hirap din po, pero kaya naman. And, ngayon po ako ay second year na. Masasabi ko naman po na naging successful po iyon. And satisfied din naman po kasi hindi po magiging successful kung wala yung mga kaklase ko, ganun. Kasi sila po halos yung nag-guide sa school. Naghahatid sa mga rooms, sinasamahan din nila ako kahit saan pumunta, ganun po. Ayun, kaya yes po, madagdag lang natin na Jamie. Kaya hindi naman sa lalo pag nasa college, importante yung pagkaibigan. Para at least may tumutulong, meron kang na-approach, meron ka rin nakakausap, 'di ba? Hindi lang naman sa dahil may mag-assist sa iyo. Kasi importante yung may kaibigan ka na through ups and downs, yung mag-encourage din sa'yo, mag-motivate din sa'yo na, kaya mo yan, sige, try natin, tulungan kita. O, minsan nga, sila na nag-approach, o sige, tulungan kita, ganitong gawin mo. Diba? Sila na nagbibigay ng idea minsan, o sila na rin nauuna, naggumagawa ng first move para gawin mo tong bagay na to na pwedeng makapagdagdag ng confident mo. Jamie? Opo. Tsaka isa din po. Sige, tuloy. Sa natutunan ko na dapat hindi ikaw lagi yung ina-approach, dapat matuto ka din kasi yung parang madami po kasi na totally blind or blind na nahihirapan kasi yung mga sighted daw po parang hindi sila approachable, pero kasi naisip ko po na nasa atin din kasi yung problema na hindi kasi aminin natin sa hindi tayo kasi marunong mag-approach, kumbaga nahihiya tayo. So isang tip para makakaroon ka din ng kaibigan is i-include mo yung sarili mo sa kanila, ganun. Yun yung natutunan ko po doon ng college. Yes, absolutely agree. Yung isama mo yung sarili mo, yung good trends. Ibig sabihin kung ano yung na pwedeng makatulong na
makadagdag ng iyong confident. Halimbawa, yung mga sa usapan, 'di ba, na pwedeng makipag-conversation ka, dapat alam mo rin yung Opo. mga conversation way na paano sila makipag-conversation, paano sila makipag-usap. Dapat alam din natin kung papaano para at least yung nakaka-catch mo rin yung attention nila na pwede ka pala nilang maging kaibigan. And para sa kaalaman ng lahat, si Jamie ay yung isang niyang mata ay totally blind. Tama, Jamie? Tapos yung kabila ay low vision na rin. So, talagang hirap na rin siyang makapag-travel ng as in sa school, malilipat ng ibang building. So, kailangan na rin niya talaga ng assistance ng kanyang mga kaibigan, mga katropa. Ano, Jamie? So, with that, Opo. paano mo na overcome din kung may mga challenges ka, Jamie, sa pagtuturo o sa pag-aaral ng education or ng BSE major in Filipino, tama? Paano mo yun na-overcome? And ano to? Diskarte po. Isa po kasi sa problem ko is yun nga po yung object sa malayo. Ang ginagawa ko po doon ay through gadget or cellphone, pinipicturean ko po yun. So, may share po ako na naging experience ng kamakailan lang. Ayun kahapon meron po kaming quiz. Tapos yung quiz na yun is nasa projector po yun. Ang layo po nun, parang mula din. Basta po malayo po siya. Tapos malabo din. Ngayon po, sabi ko, paano ko yun makakita? Kasi may time din po yun. Paano kaya makikita? Una po, ang ginawa namin magkaklase, binabasa po niya sa akin yung tanong. Parang, sa akin po, parang mas naiintindihan ko pag yung binabasa ko kaysa yung akong nakikinig. Tapos, maya po, parang parang nakahanap po kami ng ibang way na kung pwedeng picturean yung sa may projector. Di nakiusap po kami dun sa teacher. Tapos, pinayagan naman po kami. Ayun, nakatapos naman po ako ng quiz. Ganun po yung naging sistema namin yung buong time na yun. Kumbaga, Ayan, so, lang po. Yes po. So, yung gadgets, yung mga accessible devices, application ay malaking tulong sa pag-aaral ng estudyante, especially sa mga may kondisyon o may mga kapansanan sa paningin na rin. So, Jamie, itong course na to, paano mo ba naisip? Ibig sabihin, mayroon ba nakapag-inspire sa'yo? Sino at ano? Ano po, nung una po, nung bata po, lalaro po kasi yung magkapatid ng teacher. Parang nagustuhan ko po. Tapos nung nung elementary, nung elementary naman po, nakita ko po yung picture ko na si Ma'am Alma. Ang galing-galing niya magturo. Tapos, ayun, parang nagustuhan ko na din po na mag-teacher ako. Tapos ang isip ko po nun is sa SPED kasi nakikita ko siya kung paano magturo. Parang ang galing-galing, ang gana, ganun. Kaya ayun. Nagustuhan ko na rin. Yun na rin po yung course na kinuha ko. Yun, so, minsan sa buhay natin, di ba, medyo madrama yun pero minsan talagang mayroon tayong ma-meet na tao na makakapag-inspire sa atin. Hindi nila kailangan malaman o hindi mo naman din kailangan ipaalam, pero talagang mayroon kang mamimit na tao na makakapagbukas ng puso mo sa ganitong bagay. So, kahit naman ang course mo ay hindi direct sa PED course, but at the end of the day, yung puso mo nandoon
doon ka pa rin naman dadalhin ng Panginoon, di ba? Importante kasi yung alam natin yung goal natin, alam natin yung direction natin, and God will make a way, sabi nga. And which is true naman. Okay. Jamie, ano yung may ibibigay mong payo? Mabilis na salita. Ano yung maibibigay mong payo sa mga visually impaired na gusto maging teacher din? Ano lang, dapat maging masipag sila, matyaga, dedicated dun sa mga ginagawa nila. Kasi sa ngayon, parang masabi ko na hindi talaga madaling biro yung pagiging teacher kasi yung madami nasusubok, yung pasensya, yung panahon, kaya dapat maging matyaga lang sila din sa mga bagay-bagay na yun. Tapos, yun, pasensya. Yes. So, pasensya, tiyaga, at saka yung dedication. 'Di ba? Para alam mo kung saan ka pupunta. And yung vision, importante yung may vision tayo. Even though we don't have sight physically, pero tayo dapat vision para sa ating sarili at para din sa mga kapwa natin, o sa mga mahal din natin sa buhay. Jamie, mabilis lang ng mga tanungan. Sige, subukan natin. Mabilis lang naman para before we end up our conversation, mabilis lang na tanungan. Okay, ready? Yun. Okay. Sige, mabilis lang na tanungan. Okay, ready? Chocolates or success? Success. To be understood or to understand? Or to understood, rather. To understood. To understood. Okay, and ako yung na mental block. Kung papahiram ni Doraemon yung kanyang time machine, anong panahon ng iyong buhay ang babalikan mo? Yung yung buhay pa yung magulang. Yes. And kung meron kang teleport, saan ka pupunta? Saan po? Kahit saan. Yan. Buong mundo, di ba? So, okay. And message, Jamie, kung nakikita mo ang iyong future self, anong message mo sa iyong future self? Future self. Ano po? Thank you. Kaya, future self. Wala masabi. Oh, that's yung thank you, it's enough, 'di ba? Kasi thank you for being so inspired. Thank you for being so grateful sa mga bagay-bagay na dumadating sa buhay natin, 'di ba? Na despite of our disability, we still given a chance to forge on in life. We still given a chance to be blessed and to share our blessing din naman na in a way of na maging inspirasyon sa ibang tao, 'di ba? At sa ating mga pamilya. Tama, Jamie? Opo. Okay, with that, thank you so much, Jamie, sa pag-share ng aming invitation ng PNSB Alumni Organization na makapanayam ka namin. So, si Jamie po ay kasalukuyan nag-aaral dito ngayon sa Tagaytay City. Ayan. So, salamat po sa lahat ng ating mga salamat po sa lahat ng ating mga viewers, ng ating mga listeners. So, we hope po na-inspire namin kayo na kayo po bilang mga visually impaired ay patuloy na
lumaban sa buhay at patuloy na maging inspirasyon at patuloy pa rin na gawin yung ating misyon bilang isang, hindi lang naman bilang isang visually impaired, di ba? Bilang isang tao. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung maging mabuti, hindi lang dahil tayo ay visually impaired, maging mabuti tayo dahil tayo ay mayroong misyon dito sa mundo as individual. And thank you so much sa mga viewers natin. Patuloy po kayong manood at patuloy po kayong makinig sa ating YouTube channel at sa Facebook page po natin. Have a great day to everyone!